Noong una, akala ko ang pagiging ama simpleng bagay lang. Magkakaroon ka ng anak, papalakihin mo, papakainin, pag-aaralin, tapos na. Pero mali pala ako. Hindi pala ito tungkol lang sa responsibilidad. Ito ay isang paglalakbay, isang pagbabago, isang pagtanggap ng bagong pagkatao. Dati ang mundo ko umiikot lang sa sarili ko, sa trabaho, sa pangarap, sa kalayaan. Pero noong dumating siya, ang una kong anak, lahat nagbago. Yung unang iyak niya, parang musika pero may halong takot. Kasi kasabay ng tuwa, may bumigat sa dibdib ko. Ang tanong ko sa sarili ko, kaya ko ba to? Kaya ko bang maging ama? Yung tipong hindi lang provider kundi tagapagturo, tagapagligtas, tagapagpakalma. Hindi lang haligi ng tahanan kundi sandalan, tagapayo, tagayakap. Simula nung araw na yon, unti-unti kong naintindihan na ang pagiging ama ay hindi pagiging perpekto, kundi pagiging totoo. Hindi mo kailangang alam lahat. Ang mahalaga, nandyan ka. Kapag umiiyak siya, yakap mo. Kapag natatakot siya, boses mo. Kapag nahuhulog siya, kamay mo ang sasalo. At habang lumalaki siya, ikaw din natututo. Natututo ka maging matatag, hindi para sa sarili mo, kundi para sa kanya. Natututo kang magtimpi, ngumiti kahit pagod. Tumawa kahit gusto mo nang sumuko kasi bawat ngiti niya, bawat papa o tay o daddy, yan ang gasolina mo para lumaban araw-araw. Pero minsan, mahirap din, hindi ka laging naiintindihan. Minsan, tahimik ka lang pero sa puso mo, sigaw na sigaw ang pagmamahal. Hanggang isang araw, mapapansin mo, lumalaki na siya. Unti-unting lumalayo, hindi na siya laging nakakapit sa'yo pero okay lang. Kasi bilang ama, ang tunay mong layunin ay ituro sa kanya kung paano tumayo sa sariling paa. At sa uli, kahit hindi ka niya laging kasama, umaasa ka dala niya ang mga tinuro mo, ang respeto, ang tapang, ang pagmamahal, alaala ng isang ama na hindi perpekto pero nagmamahal ng totoo.